Maraming nagkukumpara kina Renz Abando at Scottie Thompson dahil pareho silang Filipino guards na kilala sa athleticism, energy, hustle at ability na gumawa ng impact dahil hindi sila traditional na superstar scorer. Pero kung susuriin ng mabuti, magkaiba talaga ang laro nila. Bakit sila pinagkukumpara? Una, parehong may mga matinding athletic ability. Si Abando ay 6'2 at kilala sa explosive jumping ability, habang si Thompson naman ay 6'1 pero pambihira ang rebounding para sa isang guard. Dito nagsisimula ang comparison. Abando, athleticism, vertical game, scoring potential. Thompson, all-around guard, rebounding, playmaking, defense. Kaya kapag pinag-uusapan kung sino ang mas bagay sa isang particular na lineup, nagiging interesting ang debate. Well, si Renz Abando, mga pare ko, mas natural na scoring wing guard. Ang pinagkaibang katangian niya ay ang explosiveness. Kahit hindi siya pinakamalaki sa court, kaya niyang umakyat sa ibabaw ng depensa para sa dunks, putbacks at blocks. Nung nasa Korea siya, naging champion siya at nanalo rin sila sa KBL Slam Dunk Contest, bagay na nagpapakita kung gaano kataas ang kanyang athletic ceiling. May isang malaking advantage si Abando, experience outside the Philippines. Naglalaro siya sa Korean Basketball League, kaya nasanay siya sa ibang style ng basketball. Mas physical na competition at iba pang defensive scheme. Sa 2023 FIBA World Cup, nag-average siya ng 5.2 points at 2.2 rebounds sa limited playing time. At makikita rin na kaya niyang magkaroon ng big moments. Halimbawa, laban sa China noong 2023 World Cup, nagkaroon siya ng 14 points, 5 rebounds at 3 pointers sa 24 minutes. Ang weakness niya, hindi pa siya consistent ni Thompson sa playmaking at overall control ng laro. Hindi rin siya point guard na aasahan mong magdala ng offense, possession at after ng possessions. Si Scottie Thompson naman, mga pare ko, si Scottie, hindi pa siya nakakalabas ng ibang bansa at ibang klase to. Hindi siya kilalang mag-score ng 20 points para maging valuable. Ang pinakamalaking armas niya ay ang pagiging all-around player. Rebound, defense, assist, transition, hustle play, loose ball, second chance possession. Kayang gawin ni Scottie Thompson. Kaya nga magkaiba silang guard. Siya ay dahil sa rebounding. Sa isang analysis noong 2023, binanggit na nang nag-average siya ng 7.7 rebounds at 6.2 assists, kasama ang 13.9 points sa PBA competition para sa Ginebra. Ano ang inyong masasabi dito? At hindi lang statistic ang dahilan kung bakit malaga siya. Si Scottie ay parang glue guy. Kapag may 5 players sa court at ng isang player na mag-connect sa lahat, doon siya napakalaga. Pero mas maraming nagtatanong ngayon tungkol kay Abando. Dito nagiging interesting ang debate. May mga fans na nagsasabi, kung international basketball ang pag-uusapan, baka mas kailangan natin si Abando. Bakit? Dahil ang international basketball ay ibang-iba sa PBA. Mas malalaki ang kalaban, mas athletic, mas mabilis ang rotations, mas mahirap makapasok sa paint. At doon pumapasok ang advantage ni Abando. Size, athleticism, shooting potential, ability to play above the rim. Sa 2023 World Cup, halimbawa, parehong nasa Gilas roster sina Abando at Thompson. Sa tournament statistics, si Abando ay may 5.2 points per game at 2.2 rebounds per game, habang si Thompson ay may mas mababang scoring output. Ngunit may malaking contribution sa rebounding at playmaking. Kaya hindi simpleng mas magaling si Abando, mas magaling si Scottie, mas tama sabihin, depende sa role sa kaklase ng basketball sa nilalaro. Well, kung one-on-one skills ang pag-uusapan, kung ang tanong sino ang mas explosive, mga pare ko, syempre, hindi ko na masabi yan dahil parehas silang magaling, dahil parehas silang naglalaro sa labas at loob ng bansa.